Ang tagal-tagal na pong sinasabi sa akin itopic ko daw ang tungkol dito. Okay, this is a quick vlog. This is not anything that will exceed for more than 5 minutes, I guess. But let me have you this. About the Trinity. Tatlong isa. Isang tatlo kung tawagin, di ba? Blessed Trinity. Forever unity, di ba? Our God is one, but three in one. Our God is three in one. Ano ba ang pinakamaganda raw na verse to support this? Actually, marami po kasing verses sa Bible about the Trinity. But if you really want to go through something na talagang nagpapakita ng Trinidad sa iisang verse, I would suggest we go to 1 John chapter 5 verse 7. 1 John chapter 5 verse 7. But please, we have to use the King James Version and the New King James Version of the Bible para po dito. So ano ba nakalagay dito? Okay, basahin natin sa King James Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Okay, punta tayo sa New King James. Oh, I think it has the same. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So our God is three in one. Di ba? So let us shout let's shout and praise our God is three in one. Our God is three in one. We have one God but three in one. If you would ask me paano naging ganon? Paano naging tatlo? Ang iisang Diyos. Actually, ito po ay mystery. Once you said a mystery, meron akong verse na bibigay sa inyo, Deuteronomy 29:29. Ang mga bagay na hayag ay para sa Diyos. Ngayon din naman, ang mga bagay na, or should I say, ang mga bagay na hayag ay para sa ating mga tao to understand o para maunawaan. Pero yung mga bagay na we cannot fathom or understand, sa Diyos lang po yan. So, ang Trinidad ay isa po doon. We don't have to be a genius in the Bible, okay, para malaman natin yan. Dahil I believe, walang Bible scholar na pwede makapagpaliwanag ng lalim at kamanghamanghang katotohanan ng Trinidad. Paanong ang iisang Diyos ay nasa tatlong persona. Okay. Pero alam nyo kung titignan po ninyong mabuti, God the Father is God. Ibang person siya. God the Son is God. Ibang person yan. Yan yung nagtatawang tao na buhay ng 33 taong gulang din sa mundong ibabaw na ini para siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ayan ay si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. At ngayon, ang active na sa atin ay tumatahan ay ang pangatlong persona ng Trinidad, ang banal na Espiritu Santo, na Holy Spirit. Okay? Siya po ngayon ang nagtatatak ng bawat naliligtas. So, ang Diyos Ama ay Diyos, ang Diyos Anak ay Diyos, at ang banal na Espiritu ay Diyos. Pero binabanggit ng Biblia, may iisang Diyos. So, ang gawin natin, paniwalaan natin kung ano sinasabi ng Bible. There is one God and yet three divine persons. Pero kung titingnan niyo mabuti, technically, pwede po nating masabi na may tatlong Diyos. Pwede po yun. Pero since sinabi ng Bible kasi po ang siyema ng mga, ang tawag dito, ng mga Hudyo, there is only one God. It's a concept, a Jewish concept about God. There's only one God. Pero during the Old Testament times pa lang po, kung babasahin niyo po ang Bible, may mga kapahayagan na po dyan ng Trinidad. Kung titingnan po ninyo mabuti, kung maingat lang po kayo magsusuri ng Bible, may mga kapahayagan niya. Okay, bigyan ko po ng example. Okay, tignan po niyo nangyari dito po kay Meshach, Shadrach, Abednego. Yung tatlong magkakaibigan, di ba, na sumuway sila, na lumuhod doon sa ipinagawa ni Nebuchadnezzar na, rebulto. Sabi ni Nebuchadnezzar, whenever you hear this, kling, 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 kayong lahat ay magsisipag-yukod. Kling, luluhod kayo. Sandali lang po. Nabahing ako. Okay, saan ba tayo? Ayun, luluhod kayo. Pero hindi lumuhod itong mga tatlong pasaway na ito. Shadrach, Meshach, Abednego. Pasaway in a good way, ha? Dahil sa Panginoong Jesus lang sila luluhod. Kay Jesus lang sila luluhod. Okay? Ano po nangyari? Nagalit si Nebuchadnezzar. Sabi niya, pasaway kayo, pasaway kayo. Sabi ko, luluhod, hindi kayo lumuhod. Okay, tapon yan sa pugon. Yung pugon, painitin ng 7 times. 7 times na ulit na pinainit itong pugon na ini. Tapos, sila po ay nilagay doon. Ang nakakamanghat, nakakagulat po. Hindi po nasunog yung tatlo. Ang nasunog po yung mga nagtapon sa kanila ng mga soldados, mga sundalo ni Nebuchadnezzar. Okay, so ito pong mga nang pangyayaring ito.
Okay. And then to si Nebuchadnezzar, habang nakatayo siya doon, nakita niya, sandali lang kanya. Hindi ba, we only threw 3 persons there? Yes, 3 tao lang po yung tinapon natin. 3 tao lang tinapon natin. And doon nakikita ko, bakit ang Diyos nakikita ko? Sabi niya. Yan yung isa, yung nakatayo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya. Nakita niya ron. Yun po si Jesus Christ. Doon pa lang po nagre-rescue na. So ano makikita po natin dito? Si Jesus Christ, Old Testament pa lang, nagliligtas na, di ba? Sa mga pinapahirapan, sa mga pinapersecute. What more ngayon sa New Covenant? Siya ang ating Lord and Savior. Mas lalo niya tayong paprotektahan, gagabayan. Amen? So huwag tayong matatakot sa kahit na ano pa man. Because our God is 3 in 1. Okay? So Jesus nagkatawang tao upang siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para ibigay lahat ng possible na pagpapala sa lahat. Pero higit sa lahat, para maligtas ang buong sangkatauhan. Okay. So, ang Trinidad po ay napakalalim po na doktrina. Napakalalim po ng Trinity. One cannot fathom the truth of the Trinity. Kung malalaman mo ang truth ng Trinity, Diyos ka na rin. So, may mga bagay po sa Biblia na kailangan ilagak lang natin ang pananampalataya natin dito. Dahil ito po binabanggit ng Biblia, ganun po. So, we just have to put our faith and trust whatever kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So, may ano po, tingnan po natin, ang Diyos Ama ay Diyos. Diba? Ang Diyos Anak ay Diyos, si Jesucristo. At ang banal na Espiritu ay Diyos. Pero sabi ng Biblia, may iisang Diyos. So, yes, our God is 3 in 1. That's the truth of our faith and we have to be proud of it because yan po ang katotohanan ng banal na kasulatan. Pero may nagsasabi po, pag napunta raw ba sa langit, ito po technically speaking, ang Diyos Ama hindi naman nagkatawang tao, so Spirit siya, di ba? Ang banal na Espiritu Santo, lalo na, banal na Espiritu, siya po ay hindi nakikita, di ba? Nadarama lang. Sabi nila, pag namatay daw ang isang tao, isang Kristiyano, siyempre, Kristiyano, no? Born again Christian ang pupunta sa langit, siyempre. Yung mga hindi born again, hindi pupunta doon eh. Di ba? So, yun. So, pagpunta ron sa langit ng isang born again, makikita lang daw niya doon si Jesus, which I believe. Pinag-aralan namin ito nung dating pastor namin eh. Talagang inupuan namin niya, nag-aral kami. Tingnan mo, nga naman, ang banal na Spirit, nakikita. Ang Diyos Ama, hindi nakikita. Ang Ama, hindi nakikita ang Ama eh. Di ba? So si Jesus, nagkatawang tao. So makikita natin si Jesus doon. Ipapakita po Diyos sa atin yung kanyang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at mga paa. Pati ang kanyang tagiliran na inulos. Di ba? Si Longhino nag-ulos nun eh. So ayun po ang doon. So yes. So yan po ang mga katotohanan tungkol sa Trinidad. May Trinity po talaga. May Trinityng totoo, dapat panampalatayanan ito. Ang Trinity ba, sukat ikaliligtas ba pag pinampalatayanan mo? Yes! Pero, ang talaga nagliligtas po talaga dito, you believe in the person of Jesus as the second Godhead of the Trinity, and you believe na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Siya po yung nagbayad, siya yung upasala. Diba? Siya yung atonement po natin na si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nagbayad lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Diba? So, si Jesus po yun. Ang Ama ang nagplano, ang Anak ang nagsakatuparan, at ang Banal na Espiritu ang nagtatatak. Isang magandang katotohanan po na lagi natin bulay-bulayin. Once you hold the Bible, no, and you read it, lagi mong makikita ang manifestation ng tatlo. Makikita mo. Sa Old Testament, they call Him Yahweh. In the New Testament, they call Him Jesus. In the church age right now, we call Him the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit po ngayon ang nagtatatak. Yun po yun. Yan po, something na ang mga, tawag dito, dispensations. Totoong may dispensations po. No? So, yes, I would just, I hope na answer ko po ng tong mga ganito. Sabi ko, nasira yata ako. Sabi ko, this won't take long. This will not even reach 5 minutes. But magsasampung minuto na tayo. Ganyan po talaga pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Nalilibang po tayo. Mas tayo nagiging ganado sapagkat wala tayong ibang pinag-uusapan kundi si Jesucristo, the King of Kings and Lord of Lords. The Lord Jesus Christ loves us very much. Thank you. Jesus truly loves us all.